batang ayaw maligo. Sa isang maliit na baryo ay nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Teo. Mabait siya, masayahin at mahilig makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngunit may isa siyang ugaling hindi maintindihan ng lahat. Ayaw na ayaw niyang maligo. Tuwing umaga ay gigising ang kanyang ina upang mapaliguan siya bago mag-almusal. Ngunit palaging bigo ang kanyang ina. Kahit ipinaliwanag na ng kanyang ina na maaari namang gumamit ng maligamgam na tubig ay hindi pa rin nakukumbinsi si Teo. Ayaw pa rin niyang maligo. Mas gugustuhin niyang maglaro kaysa maligo. Ipinaliwanag na din ng kanyang ina na kapag hindi siya maliligo ay maaari siyang magkasakit at mawala ng mga kaibigan. Lumipas ang ilang araw hanggang naging linggo. Dahil hindi naliligo si Teo, unti-unting dumumi ang kanyang katawan. Naging malagkit ang kanyang balat, nagulo ang kanyang buhok at nagsimula siyang magkaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Isang umaga, masaya siyang tumakbo sa parke upang makipaglaro. "Tara, habulan tayo," sigaw niya. Ngunit napaatras ang kanyang mga kaibigan. "Pasensya na, Teo, mamaya na lang," sabi ng isa habang tinatakpan ang kanyang ilong. Isa-isa silang lumayo sa kanya. Nalungkot si Teo. Hindi pa rin niya naisip na ang hindi niya pagligo ang dahilan upang iwasan siya ng kanyang mga kaibigan. Habang lumilipas ang mga araw na hindi pa rin naliligo si Teo, ay nagkasakit siya at hindi na nakakalabas upang maglaro. Nalulungkot na lang siyang nakaupo sa bintana habang tinatanaw ang kanyang mga kaibigan na naglalaro sa labas. Lumapit ang kanyang ina at marahang hinimas ang kanyang ulo. "Anak, hindi ka namin pinapaligo para lamang maging malinis. Ang pagligo ay nakakatulong upang alisin ang dumi, pawis at mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Mas presko rin ang pakiramdam at mas komportable kang makisalamuha sa ibang tao." Tahimik na nakinig si Teo. Naalala niya ang mga kaibigang umiwas sa kanya at maging ang daga ay tumakbo palayo sa kanya. Lumipas ang araw at magaling na si Teo mula sa sakit. Kusa siyang lumapit sa kanyang ina. "Mami, gusto ko na pong maligo." Ngumiti ang kanyang ina at naghanda ng maligamgam na tubig. Sa una, inisip pa rin ni Teo na lalamigin siya. Ngunit nang matapos siyang maligo, nagulat siya. "Wow, ang gaan pala sa pakiramdam. Ang bango ko pa," masaya niyang sabi. Mula noon ay araw-araw na siyang naliligo. Muling bumalik ang kanyang mga kaibigan at masaya silang naglalaro. Napansin din ng lahat na mas malinis, mas presko at mas masaya na si Teo. Hindi na rin siya natakot sa pagligo. Sa halip, naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang kalinisan ng katawan ay mahalaga upang manatiling malusog, mabango at maging komportable ang pakikisalamuha sa ibang tao. Minsan, ang mga bagay na iniiwasan natin ay siya palang makapagpagaan at makapagpapasaya sa ating buhay.